mga kapuso, eksklusibo napasok ng source ng GMA News ang bahay kung saan mismo napatay ang teroristang si Marwan. Hindi raw alam ng ilang residente sa lugar na isang wanted na terorista pala si Marwan na kilala rin na bilang si Mads. Mula sa Maguindanao, nakatutok live at eksklusibo si Rafi Iba. Rafi? Mahigit 2 linggo nga, Mike, matapos mapatay ng PNP Special Action Force ang international terrorist na si Marwan. Napasok nga ng source ng GMA News ang sinasabing pinangyarihan ng naturang insidente. Delikado pa rin umunong pasukin yung naturang lugar dahil posibleng nasa area pa yung mga tauhan ng international terrorist. Magkakalayo ang mga bahay sa lugar, walang kalsada at napapaligiran ng maisan. Ang malawak na tanimang ito ang ginapang umano ng mga membro ng SAF Seaborn hanggang marating ang target. Ang tatlong magkakatabing bahay na ito ang nagsilbi umanong kutan ni Marwan sa bahaging ito ng Mama Sapano. Ang bahay ng isa pang teroristang si Basit Usman, mahigit 100 metro naman ang layo mula kay Marwan. Ang pinakamalaking bahay ang inukupahan ni Marwan. Sa kwartong ito raw siya napatay ng SAF. Naroon pa ang ilang damit ng napaslang na terorista. Ayon sa source ng GMA News, bagaman malayo ang ibang mga bahay, nakikita raw ng ilang residente si Marwan, kilala sa lugar bilang Mads. Wala raw silang malay na ito ang wanted na international terrorist. Ang bahay na kanyang tinirhan, dati raw pag-aari ng isang Ustads Bagindali, dating Moro Islamic Liberation Front commander. Pero inabando na raw ang bahay matapos mamatay si Bagindali ilang taon na ang nakakaraan. Maging ang malapit na multipurpose hall na sinasabing masjid at mosque, hindi na raw ginagamit matapos mamatay ang MILF commander. Ang bahay naman ni Ustads Manan, commander ng 7th Brigade na nasa ilalim ng 105th Base Command ng MILF, mahigit 1 kilometro daw ang layo mula sa pinagkutaan ni Marwan. Sa ipinakitang mapa ng source, makikitang halos magkahalo ang lugar ng 105th Base Command ng MILF at mga BIFF. Ayon sa source, mahirap paghiwalayin ang dalawang grupo dahil posibleng magkakamag-anak ang mga ito. Gayunman, hindi raw ibig sabihing magkasabwat ang dalawang grupo. Ganito rin ang piniliwanag sa akin ni MILF Vice Chairman for Political Affairs, Ghazali Jaafar. It doesn't mean that yung, halimbawa, yung tulong ng MILF individual member doon sa kamag-anak niya na sa BIFF is sanctioned by the leadership of the Moro Islamic Liberation Front. Ayon sa source ng GMA News, kaya lang naman napasama sa bakbakan ng MILF ay dahil umiiwas daw sila sa grupo ng mga PNP Special Action Force na nooy biglang dumating sa bahaging ito ng kalsada sa Mama Sapano madaling araw noong January 25. Ito na pala ang 300 SAF na susuporta sana sa strike force at blocking force na nooy nasa loob na ng area of operation. Pero sa kanilang pag-iwas, napaengkwentro raw ang MILF sa blocking force na nasa bahaging ito ng ilog at maisan. Wala raw silang malay na nagtatago na rito ang SAF, kaya nang pagtawid ng malaking grupo ng MILF sa lugar na ito, pinaputokan na raw sila ng mga pulis. Dito na nagsimula ang matinding bakbakan. Sa lugar na ito namatay ang 35 sa 36 na blocking force. Sa kabilang bahagi naman ng area of operation, napasabak na rin ang main strike force habang paatras matapos mapatay si Marwan. Pero hindi tulad ng blocking force, siyam lang ang napatay dito dahil umatras umano ang MILF. Gayunman, umabot hanggang hapon ng putukan dito dahil mga BIFF naman ang nakaengkwentro ng PNP assault team. Ayon sa MILF, kinukumpleto na nilang sarili nilang investigasyon para sila man ay malinawan din sa mga pangyayari. Mike, maging ang MILF ay marami rin daw katanungan doon sa nangyari, lalo pat 18 rin nilang mga tauhan ang namatay at halos 20 ang sugatan. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima.